Ayan, sa 4,000 po live viewers po natin. Maraming salamat po. Please like and subscribe po natin. Ganun po si Mr. Garde Versosa. Serious po sa mga nagaganap po ngayon sa nagaganap sa kaya sa mga hindi pa subscribe po please subscribe po at huwag po natin punuan na maraming salamat po. Sa Jessica Somo. Grabe pinagkakaguluhan po si Miss Jessica Soho mga kababayan. Ang dami po ng nakikiyaan po sa kanya na picture po. Ayan, ito na po yung isang grupo ng kabataan po. Kita-kita na po sila dito po sa Elsa Swan. Dinudumog po si Garde Versosa mga kabayan. Dinudumog po ng mga chicks. At kapag tayo ulit kay Eric mga kababayan. Ang gagawin niya na mamaya.
bayan nyo. Yan ang may magandang para magpilito. Thank you. Mga akbayan yung dumarating yun. Akbayan. Ay, di ate. Di atin yun. Mga, ano yun, anti-Duterte. Ayan o. Oh, tayo sa CRH. Kayo ay kanina pag-umaga ng pito. Pag-ulit na sa sambayanan Pilipino, yung panawagan na inyong puto. Ang Bangon Sambayanan at ang Marcos Alisca, malinaw ang panawagan. The only solution for the problem of plundering corruption is to remove Marcos and the Marcos. Because they are the chief architect, the main principal criminal operators of institutionalized and monumental corruption. Walang korupsyon na malaganap ang manupang ng darang. Hindi pinayagan. Si Marcos at si Romualdez ang punot-dulo. So the only way for us to start justice and then prosecution and then paniningil at pagbabayad is to remove Marcos from power. Number two, ang formula natin is people power, mapayapa. Not Nepal, not Indonesia type. When we are waiting na ang armed forces of the Philippines will join the Filipino people in withdrawing their support from the Commander-in-Chief. Peaceful transition of power in accordance to the constitutional line of succession. So, from mula dun sa paghahanap ng accountability, ngayon ay kahit nag-resign na itong si Speaker Romualdez bilang pinuno ng Kamara de Representante, ay Marcos at Romualdez resign na ang inyong panawagan. Yeah, kasi hindi naman niya pinakasuhan si Romualdez. Hindi niya inutusan ang Anti-Money Laundering Council. Hindi niya inutusan ang NBI. At even ang Department of Justice to file cases against Romualdez, Saldico, and the rest. Puro lang press release, puro lang interview, pero walang decisive and categorical action. Maniniwala lang tayo na seryoso si Marcos na papanagutin ang sindikato ni Romualdez, not just because nag-resign si Romualdez, but rather habulin ang Anti-Money Laundering Council, mag-file ng forfeiture, freeze order, and seizure order, including kay Saldico, kay Jung Gonzales, yung mga key operators ng pandaraya sa budget. Only that will can Marcos gain again a level of trust from the people. In the absence of categorical action na i-prosecute at papanagutin si Romualdez at sila Saldico, Marcos is only making a gimmick, not a decisive action of justice. Etong sinasagawa pag-arangkada ng investigasyon, ang pagbuo ng independent commission ay hindi pa rin makakasapat ng aksyon ng gobyerno para harapin itong issue ng korupsyon. Yeah, because I believe, naniniwala kami, hindi nila kayang iugnay at tukuyin at tukuyin ang pananagutan kriminal ni Marcos at ni Romualdez. Okay. May limitasyon sila, and sa tingin ko, yan ay sugarcoating lang. Palusot na lang yun. Na Eric, ngayon ay pagsamantalang natin itong inyong sinasagawang pagkilos dito sa harapan ng Edsa Shrine sa ngayong oras na ito. Ano yung mangyayari mula ngayon hanggang mamayang hapon? We will stay on. Ang panawagan namin, Occupy EDSA. So kung dumagsa ang mga tao ngayon at dumami ang gustong sumama dito sa harap ng EDSA Shrine, mga 1 o'clock or 2 o'clock and onwards, kami po ay mananahimik. We will be here for peaceful convergence of people. Marami pong dumating ng mga lugaw. May mga tubig na rin, may mga tinapay. Sumusobra pa nga eh. So we hope that people today, Sunday naman, will converge dito sa EDSA People Power Shrine, mga 1 o'clock or 2 o'clock in the afternoon, and they will join our program dito sa kalsada. Sino-sino yung kasama ng Bangon Sambayanan at ng Maisog? Nakatuwang ninyo ngayon dito kay Eric? Ang nandito ay mga grupo ng Muslim and Christian Alliance of the Philippines. Muslim Women for Peace and Solidarity, Bangon Sambayanan People's Coalition, at yung Marcos Aliscan Movement. Kasama din namin kanina yung mga volunteer groups ng mga riders. And then may mga urban tour group na nanggaling sa Bulacan at pati sa Caloocan. Yung parang damayan ng mga lunod sa paa, yung tawag nila sa sarili nila. So there are 200 of them kanina ng umaga, and then sa paligid, and they will join the rally until tonight. We hope na madagdagan pa ng iba pang sektor. Okay, maraming salamat. Thank you, Bal.